Annyeonghaseyo po, Yorobun. Explain po natin ang isang basic tips sa pagsasagot po ng long paragraph. Kung mapapansin po natin sa ating instruction, 다음 글이 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 같다 is the same. O, ibig sabihin, same content. Dapat hanapin natin yung tama. Basta wala pong underline ang ating instruction, ang hanapin natin ay yung tama o yung na-mention sa pangungusap. Isa sa tip po natin ay ang object of the sentence, yung may ul and rule, hahanapin natin. Pangalawa po ay yung verb ending o verb conjugation. Tingnan natin. At ang pangatlo ay ang the best, the most mentioned word. Anong word po ba ang madalas o maraming beses binanggit sa pangungusap? Okay, magbabasa po tayo ng sentence. 국지토국 우편 EMSul, ito po may ul po, medyo highlight po natin. 이용하면 빠르고 안전하게 외국으로 물건을 보낼 수 있고 온라인에서 실시간 배송 주회가 가능합니다. EMS로 편지, 책, 옷, 통을 보낼 수 있지만 음식, 약, 현금 등을 보낼 수 없습니다. 국내에서는 조용한 문서나 고가의 물품을 보낼 때 수령 확인 서비스 제공하는 등기로 보내면 안전합니다. So, ano ba ang tinutukoy natin o ang most mentioned po? Napansin ko dito sa ating verb, ito po, yung word na ponel, to send. Tapos, sa second, dito po, second line, ay binanggit din po yung ponel, ay po. Okay? Sa third line, sa second line pa rin po dito, so pangatlo na po siya. And then, dito po sa pang-apat, kung mapansin mo, meron ding pone o ponemyon. Okay? And then, pupunta na tayo sa choices. Saan ba binanggit yung word na pone? Tingnan natin dulo. Pulkanong hindi po. Meron tayo. Ito po. Pone po pwede. Check. Pwede po. Answer. Number 3 ay meron ding pone. Okay, check. Possible answer. And number 4, kung mapapansin nyo po, ay wala po siyang binanggit na pone. Okay? Possible answer is 2 and 3. Mali yung number 1, eliminate. Number 1 and 4 po, eliminate. So, ngayon, nahanapin ang most mention natin. Kung 2 ba or 3. Doon pa lang sa unahan, binanggit yung cook, jet to cook. Okay? Dito po ay binanggit. Dito ang binanggit cook, jet to cook. Pwede. Dito naman, sa first line, kung mapansin, mayroon tayong 안전하게 lumaban. All 2 ang score nila. Mayroon tayong 안전하게. And then, yung word na dunggi ay binanggit po natin yan dito sa, ay po, kasunod siya ng pone. Okay, 3-2. Wegok ul, umsik. Dito, tingnan natin sa may umsik. Ito po, umsik. Ay, ito. Opo. Ayan. Umsik is food. Yak ay gamot. Yonggum ay cash. Ponelso opsum nila ang sinabi dito. Yung word na to po. Simula dito. Tingnan natin yung line. In-circle po natin. Hindi raw pwedeng magpadala ng pagkain, gamot, at cash. Samantalang sinasabi dito sa number 3, ang umsik daw ay po, ang pagkain at gamot ay ponelso isum nila. Pwede daw ipadala. Nag-negative na po. Ponelso opsum nila, ponelso isum nila. So, our possible answer is number, ito po, 2. Ito po ang correct answer. Kung titingnan natin, upyonmul. Kung itatranslate po natin ito sa Tagalog, yung tunggi kasi is tinatawag nating registered mail. Pag nagpadala ko sa ibang bansa, ay andyon, safely daw na matatanggap. So, which is binanggit po natin yan. Yung tunggi. Kung ulitin ko, ang ginawa lang natin ay yung most mentioned at saka yung mga verb na given sa pangungusap. Sana po ay may natutunan kayo. Kamsahamnida.